Father, in the name of Jesus, we thank you, Panginoon, sa araw na binigay mo po sa amin. Salamat, Lord, sa lahat ng pagpapala at kalakasan. Salamat sa presensya mo, Lord, na nasa aming kaligitnaan sa umagang ito, Lord. As we receive your word, we are already ready, Panginoon, to receive your word. We are already anticipating your miraculous move this morning, Panginoon. We are already anticipating a refreshment from you. Hallelujah. And so we are ready to receive your word. Bless every one of us, Panginoon. And the servant that you will use to deliver your word. We all can do nothing without anointing, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Maupo na kayo, mga kapatid. I would like to bring to you the title. We are in the prayer series, mga kapatid. This is part 3 of the series. And the title, mga kapatid, that I would like to bring to you is Pray because He is coming again. Amen. Pray because He is coming again. I'd like to bring to you in Matthew chapter 21. Simulan ko, mga kapatid, sa verse 1. When they approached Jerusalem and had come to Bethphage at the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied there and a colt with it. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, you shall say, The Lord needs them, and He will send them immediately. Now this took place so that what was spoken through the prophet would be fulfilled. Verse 5, Say to the daughter of Zion, Behold, your king is coming to you. Behold, your king is coming to you, humble and mounted on a donkey, even on a colt and a foal of a donkey. The disciples went and did this, just as Jesus had instructed them, and brought the donkey and the colt, and laid their cloaks on them, and He sat on the cloaks. Most of the crowd spread their cloaks on the road, and others were cutting branches from the trees and spreading them on the roads. Alam niyo mo, mga kapatid, itong verse 7, particularly in verse 8, magtataka ka, bakit may mga crowds nang nakaabang doon, mga kapatid? You will say, sikat kasi si Jesus. Marami kasing followers si Jesus. Marami kasi siyang ginawang milagro, kaya sinusundan siya saan siya pumunta. But the reality is, sino ba ang mag-iisip sa kanila, mga kapatid, na si Jesus ay pupunta sa Jerusalem on that day? At nakaabang na yung mga tao. In most of the time, si Jesus ay pupunta sa isang lugar, susundan siya ng mga tao. But this time, nakaabang na yung mga tao kung saan si Jesus pupunta. They will not know it unless they are the remnants of the day. Mayroon tinatawag na maliit na grupo, mga kapatid, na mga believers, remnants ang pagkakilala natin sa kanila. Pero ang official party nila, mga kapatid, or yung official na pangalan ng grupo nila ay Asim. Kilala natin yung Fariseo, kilala natin yung Pharisees, yung Sadducees, mayroong mga Zealots, tapos may mga Herodians, yun yung mga major parties that time, political parties, yung iba, religious party naman, yung Pharisees. Pero there are small groups of believers, mga kapatid, na ang tawag sa kanila ay mga Azims. You cannot read that in the Bible, you can read that in the Jewish history, mga kapatid. At some of the members ng grupong yan, mga kapatid, ay si Anna, the prophetess, at saka si Simeon, mga kapatid. And paano nila nalaman na si Jesus or yung Messiah ay darating sa araw na yan, sa Jerusalem siya pupunta, nakasakay siya sa donkey. Why? Because it is written somewhere in the Old Testament, in the major prophets, saka ilang mga verses sa mga minor prophets. Only those who have studied the Word, only those who have listened to the Word, yung mga taong nagbabasa lamang ng Bible, mga patidong araw na yan, knew that Jesus is coming. Actually, di pa nga nila talaga kilala. Pero they knew that the Messiah will come to Jerusalem on that day, mga kapatid. Okay? So mga faithful remnants sila. Kasama si Joseph saka si Mary sa mga faithful remnants na yun who study the Word of God.
And kagaya nung si Simeon, mga kapatid, na-recognize niya yung baby Jesus na siya yung Messiah at the days, 33 days old. Na samantalang yung mga Pariseo, after 36 years, si Jesus nagbuhay ng patay. Si Jesus nagpagaling ng bulag, nagpalakad ng lumpo. Just like what the Bible tells us na ang Messiah at magpapagaling, magbubuhay ng patay, magbubukas sa mga mata ng bulag. And yet, they do not recognize Jesus. Hindi nila makilala si Jesus, mga kapatid. At itong si Simeon at 33 days old, nakilala niya si Jesus, mga kapatid. And the Bible tells us in the book of Luke that both of them were filled with the Holy Spirit. Kaya nga minsan nasabi ko sa atin, mga kapatid, na we cannot really know the day, the exact day or the hour ng pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid. But we be sure, make sure that you are filled with the Holy Spirit, mga kapatid, because on that day, it is the Holy Spirit that will lead you. Just like how the Holy Spirit leads Simeon to the temple, just like how the Holy Spirit lead Prophet Anna, mga kapatid, to the temple, and they recognize Jesus at the days, 33 days old. Hallelujah. So we need to pray because we are talking about the end times. Now ito ang sinabi sa verse 9, now the crowds going ahead of him, nauna sa kay Jesus, mga kapatid. And those who followed were shouting, Hosanna to the Son of David, blessed is the one who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. Prophetic po yung mga scriptures na yan. Prophetic yung mga verses na yan, mga kapatid. Dahil sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 23, verse 38 and 39, mga kapatid, after 2 chapters, inulit ng Panginoon, sabi sa verse 38 to 20, behold, your house is being left to you desolate, for I say to you, from now on you will not see me until you say, blessed is the one who comes in the name of the Lord. Kung paano sila nagpuri, mga kapatid, sa Matthew chapter 21, nung si Jesus ay papasok sa Jerusalem, sila ay sumisigaw, blessed is the one who comes in the Lord. After ng 2 kabanata, after 2 chapters, sinabi ni Jesus, hindi niyo ulit maririnig ang kabanatang ito hanggang sa araw ng aking muling pagbalik. Sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, people will be shouting, mga kapatid, blessed is the one who comes in the name of the Lord. At ang sinabi ng Panginoon, hindi niyo na ulit maririnig yan hanggang sa araw ng aking pagbabalik. Okay. Kaya nga, prophetic, mga kapatid, yung pagbabalik ng ating, yung verses na yan. Hindi yan simpleng pagpupuri lamang. Yan ay propesiya, mga kapatid, na sinabi ng Panginoon. Paano natin ito isa sa buhay? These are the first few points na ibibigay ko po sa inyo. Pag pinag-usapan natin ang pagbabalik ng Panginoon, we tend to look at Israel. Israel, time clock natin, mga kapatid. Pwede natin tingnan ang US, pwede natin tingnan ang China, yung mga nangyayari, mga kapatid, sa paligid. Pero alam niyo po ba that the first signs of the coming of the Lord can be found inside the church? Ang mga unang mga palatandaan po, mga kapatid, na hahanapin natin sa pagbabalik ng Panginoon ay mahanap natin ang lahat ng ito sa loob ng church, mga kapatid. Kagaya nung ginawa ni Jesus nung siya ay pumasok sa Jerusalem sa araw na yan, bago gawin yung crucifixion, which is yun yung actually paghahatol. Siya yung hinatulan doon. Okay, bago siya babalik para humatol, mga kapatid, anong ginawa niya doon sa templo? Mababasa natin yan sa Matthew 21, mababasa natin sa susunod. He cleanses the temple. Pinatumba niya yung mga lamesa doon, mga kapatid. Pinakawalan niya yung mga kalapatin na naruroon, mga kapatid. Before God will judge the earth, before Jesus will judge the earth, mga kapatid, He will judge the church first. Because He is coming to a church, He is coming to a bride, a spotless bride, mga kapatid, a bride without blemish, walang kapintasan. Now, paano mangyayari yan, Pastor? Tingnan natin ang bawat isa sa atin. Tumingin kayo sa kaliwat kanan. May makikita ka pa rin kapintasan. May makikita ka pa rin pagkakamali. May makikita pa rin pagkukulang. Mga problema sa bawat isa sa atin, mga kapatid.
Pero the first sign, bago siya babalik, ay makikita natin sa loob kasi kinakailangan niyang linisin, mga kapatid, yung church. Kinakailangan niya, mga kapatid, linisin ang kanyang church. Sa kanyang pagbabalik, masusumpungan niya ito, mga kapatid, sa araw ng kanyang pagbabalik na ito ay malinis. Ito ay walang kapintasan, mga kapatid. There's a story in the book of Daniel, mga kapatid, in Daniel chapter 5. Hindi ko na po basahin. Pero si Belshazzar, yung anak ni Nebuchadnezzar, naging hari, mga kapatid. So verse 2 ng Daniel chapter 5, ang ginawa nila, and while he tasted the wine, Belshazzar gave the command to bring the gold and silver vessels. Ito po yung mga gamit sa templo na supposed to be ginagamit sa templo, mga kapatid. Tapos ang ginawa niya, pinakuha niya lahat yung mga vessels na yon na ginagamit sa templo. Tapos nagparty sila doon sa kingdom, mga kapatid. At nagkaroon sila ng party-party, inuman sila doon, mga kapatid. Tapos ang ginawa, nung ginamit na yung mga bagay na dapat sa church lang gagamitin, in verse 5, in the same hour, mayroong kamay, mayroong daliri ng kamay ng tao na lumabas doon sa wall, mga kapatid, at nagsimulang magsulat. Okay? Tapos verse 6, ang sabi dun sa verse 6, then the king's countenance changed. Nagbago yung aura niya, mga kapatid. Nagkaroon ng nabagabag sa kanyang pag-iisip. Tapos, ito, maganda yung description ng Bible eh. Pati yung tuhod niya ay nanginig, mga kapatid, sa kanyang takot. Alam niyo po, mga kapatid, bago tayo tutuloy sa pangyayaring yan, ang nangyari po dyan ay God showed up in the middle of the party. Okay? At yung pangyayaring ito kay King Belshazzar, mga kapatid, ay ang tawag dito, fear of the Lord. Nagkaroon siya ng takot, mga kapatid. Now, iba yung fear of the Lord sa yung love of the Lord. I believe hindi tayo maubusan ng pag-ibig sa ating Panginoon dahil sa kabutihan ng ginawa ng Panginoon sa atin, dahil pinagaling niya tayo, dahil pinagpala niya tayo, dahil binibless niya tayo at pinapalakas niya tayo. Hindi tayo maubusan ng pag-ibig sa ating Panginoon hanggat nare-realize natin yun. Pero minsan sumasablay tayo sa tinatawag na fear of the Lord, mga kapatid. Sumasablay ang church minsan sa tinatawag na fear of the Lord. Okay lang na gumawa muna ako ng unting kasalanan ngayon. Kung darating siya, basta darating siya. Ang tawag doon, mga kapatid, ay kawalan ng takot sa Panginoon. Amen. The reason why maraming Kristiyano, mga kapatid, na despite na mahal nila ang Panginoon, ay nahulog pa rin sila sa kasalanan, sila ay nagkasala pa rin, mga kapatid, dahil nawala yung tinatawag na takot sa Diyos. Mga kapatid, at nakakatakot ang isang bagay na masumpungan tayo sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon na wala tayong takot sa ating Panginoon, mga kapatid. Yun ang isang bagay na pwede nating ikaiwan sa kanyang pagbabalik. Ang sunulat na yun, many tekel up harshin, na ang ibig sabihin, mga kapatid, God has numbered your kingdom and finished it. You have been weighed, tinimbang ka, mga kapatid, at nasumpungan kang kulang. Judgment, it speaks about judgment, mga kapatid. Sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, titimbangin tayo at huwag nawa, mga kapatid, tayo ay masumpungan na kulang. Kulang sa paglilingkod sa Panginoon, kulang sa katapatan, kulang, mga kapatid, sa mga bagay-bagay na ine-expect sa atin ng Panginoon. Sana sa pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, ay masumpungan tayong sapat at umaapaw sa kagalakan sa Panginoon na nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoon. Sana masumpungan tayong punong-puno ng kagalakan sa ating mga puso na inaantay natin. Panginoon, Lord, come, Lord Jesus. Anytime pwede kang bumalik, Panginoon, because I am ready. I am ready to face you. I am ready to meet you in the air, Lord. Hallelujah, hallelujah. So, yung mga kapatid, we will not, bibihira yun talagang nawalan ng pag-ibig sa Panginoon. Ang tawag dyan ay backsliding. Pero tayo na nasa loob ng church, mga kapatid, I believe na nandoon yung pag-ibig natin sa Panginoon. Pero wag sana tayo maubusan ng takot sa Panginoon, mga kapatid. Because He is coming in the church, a church that is spotless, mga kapatid. A church that is blameless. Or tawag nito, without blemish. Hallelujah.
In 1 Peter chapter 4 verse 7, ang sabi doon, and the things of all, and the end of all things is near. Therefore be of goods, be of sound judgment and a sober spirit for the purpose of prayer. Manalangin tayo. Lagi tayong manalangin, mga kapatid. Ayan. Ganda na sinabi dyan. Balik tayo doon, si Sir Sam. For the first signs of His coming will be found at the house of God. No wonder, mga kapatid, in the coming days, weeks, and even years, bago babalik ang Panginoon, pupurgahin niya talaga ang bawat isa sa atin. Iisa-isa niya ang bawat isa sa atin. At hindi lang yan sa local level. Aakyat yan sa sectional level. Aakyat yan sa district level, mga kapatid. Aakyat yan sa national level. Aakyat yan sa United Pentecostal Church International, mga kapatid. Because God is going to judge the church at hindi lang ang United Pentecostal Church. Every single church that proclaims na sila ay naglilingkod sa Panginoon will face judgment, mga kapatid. Before He judges the world, He will judge the church. Hallelujah! So walang exempted dito, mga kapatid. Sinasabi natin, tayo lang ang church kasi tayo lang nakakaalam ng katotohanan. Well, lahat ng iglesia na naglalagay ng pangalan ni Jesus sa kanilang mga church, suhusgahan ng Panginoon yan. Kung totoo bang sinunod mo ang salita ng Diyos, kung totoo bang sinunod mo ang kabanalan, kung totoo bang nagpakatapat ka sa Panginoon. Hallelujah! Kaya wag natin kainggitan yung ibang mga samahan, mga kapatid. Kung malaya silang pabalik-balik sa kasalanan, every one of us who say Jesus is Lord will face Him and we will really know if we are followers of the Lord, mga kapatid. Kaya nga ang sinabi ni Peter, malapit na ang paghuhukom, malapit na ang katapusan ng lahat ng bagay. Magkaroon ka ng sound judgment, be of a good sound judgment. Ang ibig sabihin, alam nyo, literally, itong word na to sa Greek ay isang word lang yan sa Greek. Nang ibig sabihin yan, mga kapatid, ay huwag kang maging kagaya ng isang lasing. Ang lasing ay hindi makapag-isip ng tama. Ang lasing ay hindi makapag-drive ng maayos, mga kapatid. Ang lasing ay hindi mo makausap ng tama, mga kapatid. Ang ibig niyang sabihin, when the Bible be of a good sound judgment, nasa tamang katinuan ka. Conscious ka kung ano ang nangyayari sa paligid, mga kapatid. Hindi ka bulag-bulagan, hindi ka bingi-bingian, mga kapatid. Hindi ka insensitive sa presence ng Panginoon. When you feel the presence of the Lord, nothing can stop you from praising the Lord. When you feel the presence of the Lord, nothing can stop you from shouting, from giving Him praise. Lord, I am ready to face you, Lord. I am ready on the rapture of the Lord. I am ready for your second coming, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Can we take a praise break and just break the atmosphere and just praise the Lord, mga kapatid? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Verse 17 ng 1 Peter chapter 4. Hallelujah. Sinabi, malinaw, for it is time the judgment to begin at the household of God. Hallelujah! Kaya nga minsan mas mabuti na, mga kapatid, na dito tayo magkaayos kaysa doon sa judgment, mga kapatid. Mas mabuti nandito tayo magharapan, mga kapatid, kaysa sa doon sa trono ng Panginoon. Kasi lahat nung nagkaroon ng kapatawaran sa loob ng church, mga kapatid, hindi na mabubuksan doon. Hallelujah! Hallelujah! For it is time that the judgment to begin with the household of God. Kaya be of a sober-mindedness. Hallelujah! There are words, mga kapatid, na ang ibig sabihin ay hello and goodbye. Akala niyo movie yan, no? Pero may mga words na ang ibig sabihin ay hello sa goodbye. Ibig sabihin, ginagamit siya pag mag-hello sila. Ginagamit din yung same word na yun pag mag-goodbye sila. Sa Italian, ang tawag doon sa Italian ay ciao. Sa French, ang tawag doon ay salut. Sa Hawaiian, ang tawag doon ay aloha.
Aloha, ang tawag dyan ay hello and goodbye. Mga kapatid, sa German, ang tawag doon ay servus. Sa Greek ay yeah. Sa Korean, mga kapatid, ay anyong. Anyong. Mag-hello sila. Pag magbababay na rin sila, same word na ginagamit nila, hello and goodbye. Sa Arabic, ang tawag doon ay salam. Sa New Testament, mga kapatid, meron ding isang salita, mga kapatid, na ginagamit nila to say hello and goodbye. At ang salitang iyan, mga kapatid, ay ang tinatawag na Maranatha. Maranatha. Ang literal na meaning ng Maranatha ay the Lord comes. But it really means, mga kapatid, ang isa pang meaning niyan ay hello, the Lord will return. Goodbye, the Lord will return. Para ma-impress natin, ma-appreciate natin yung word na Maranatha, may pagkakataon, mga kapatid, I will go to the Korean history. May pagkakataon dati na ang Korean history, ang Korean Peninsula ay isang bansa lang, di ba? Mga kapatid. Tapos sa kasagsagan ng Korean War, nahati yung Korean Peninsula sa dalawa. We have now the North Korea and the South Korea. During that time, mayroong mga pamilya na nagkahiwalay, mga kapatid. Tapos may magkapatid na naiwan sa North, yung kapatid, yung panganay, na sa South, yung bunso, mga kapatid. Tapos ang nangyari ay after, kung hindi ako nagkakamali, 60 or 70 years ng kanilang pagkakahiwalay, ay pinayagan ng dalawang government, mga kapatid, na magkita ulit sila, mag-reunite ulit yung magkapatid, yung magpamilya. And sa kanilang pagkikita muli at sa kanilang paghihiwalay, they have the word anyong. Hello and goodbye. Why? Tatanda na yung mga yun. Yung huling pagkikita nila, yung unang pagkikita nila after magkahiwalay, yung kanilang pamilya, yun na rin yung huling pagkikita nila, mga kapatid. And the word Maranatha means exactly the same. The word Maranatha means exactly, hello, nagkita ulit tayo ngayon. But we don't know kailan tayo muling magkikita. We don't know, baka sa muling pagkikita natin, nandoon na tayo sa alapaap. I don't know kung sa pagkikita natin, sa pagbabalik ng Panginoon, makikita kita. That's why when they say, Maranatha, salamat sa Panginoon, nagkita ulit tayo. At pag maghihiwalay sila, mga kapatid, Maranatha, tandaan mo, babalik ang Panginoon. Dapat magkita tayo doon sa alapaap, sa pagbabalik ng Panginoon. Maranatha. Hallelujah. That is how powerful the word Maranatha. And sa early church history, mga kapatid, pag sila ay mag-hello, Maranatha. Pag sila ay mag-goodbye, Maranatha, mga kapatid. Because that is simply telling us na binabantayan nila ang bawat isa. Magbantay ka sa iyong kapatid. Bantayan mo ang iyong kapatid dahil babalik na ang Panginoon. Kung hindi mo babantayan ang iyong kapatid, maaring siya ay maiwan sa pagbabalik ng Panginoon. Maaring hindi siya makasama sa pagbabalik ng Panginoon. Baka yung unang hello mo sa Kanya, yun na rin yung goodbye mo sa Kanya. Kaya nga, Maranatha, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Pwede niyo bang sabihin sa oras ito, Maranatha? That is the early practice of the church. Hallelujah! Hallelujah! Because it simply means hello and goodbye. Hello tayo ngayon, but I don't know kung mag-goodbye na lang ba ito dahil hindi ka nakasama sa pagbabalik ng Panginoon o kaya ako ang hindi nakasama sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya Maranatha means bantayan natin ang kapatid natin, bantayan natin ang sarili natin because judgment is coming. The Lord is coming. Can we praise the Lord? Hallelujah! 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 And pwede ko bang sabihin ito sa inyo, mga kapatid? Very sincerely, sasabihin ko to sa inyo. It is very possible, it is very probable that I might be your last pastor. It is very possible, mga kapatid, na ako na ang huling pastor ng POS ng Pres Olive Sanctuary. Hindi dahil sa mamamatay na ako, mga kapatid. It is because Jesus is coming very, 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 very soon. Hallelujah! It is very possible, mga kapatid, na yung mga kilala natin mga officials, they are the last officials of the United Pentecostal Church.
And so therefore, let us be faithful. It is possible na yung current na AMD president yung ngayon could be your last AMD president. Yung current LM president yung ngayon could be your last LM president. We don't know, mga kapatid. Maranatha. 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 Hallelujah. 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 I feel the conviction from the Holy Ghost, mga kapatid. I feel the conviction from the Holy Spirit. God is telling us, wake up, church. Wake up. Wake up. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. I hope na intindihan natin yung intensity ng message, mga kapatid, yung word na Maranatha. Because this could be our hello, at the same time our goodbye. Because Jesus is coming very soon. Sana masumpungan ka niya na tapat sa Panginoon. Sana masumpungan niya ako na tapat sa Panginoon. Sana sa muling pagkikita natin ay magkikita pa rin tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I feel the Holy Spirit. Hallelujah. Come on, let's break the atmosphere. If you feel like going to the altar, let's go now to the altar, mga kapatid. Anyway, the message is very clear. Hallelujah. Let's renew our vow sa ating Panginoon. Church, today is Maranatha. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Pray again because He is coming. Pray again because He is coming. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes. He is coming to a church, spotless church. He is coming to a church without blemish. But the church must stand up in holiness, in faithfulness, mga kapatid. Hallelujah. Because of Maranatha. Maranatha. The Lord is coming. Hallelujah. Maranatha, kapatid. Maranatha, kapatid. Maranatha, my brother. Maranatha, my sister. Because the Lord is coming. Hallelujah, 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 hallelujah. Pray again. Because Jesus is coming. Pray again. Because Jesus is coming. Pray again. Because Jesus is coming very, very, very soon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Jesus.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Hikayararabo, hosakayarabo. He is coming to a fruitful church, kapatid. He is coming to a church na nagliliyab sa apoy. He is coming to a church na nagliliyab sa pagpupuri sa Panginoon, sa pagsasamba, sa panalangin. He is coming to a worshiping church. He is coming sa buhay na church. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hasatoyorobo, hasatayororobo, hasakayororobo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hikayorobo hosakayorobo hosatayorobo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us all stand up, mga kapatid. Allow me to continue the verses, mga kapatid. In Matthew chapter 21, verse 12, pagkatapos ng pagpasok ng Panginoon, triumphant entry sa Panginoon sa Jerusalem, verse 12, Jesus entered in the temple and drove out all that were selling and buying on temple grounds. Well, hindi naman sa kanilang kultura, pinapayagan naman talaga na magbibili ka na lang nung iaalay mo instead na na dadalhin mo siya mula sa malayo. Pinapahintulutan niya ng Mosaic law, mga kapatid. And for convenience sake, may mga money changer na rin doon sa temple. But the reason why Jesus was angry sa panahon na yan, mga kapatid, He overturned the tables and the money changers and the seats of those who were selling doves. Verse 13, and He said to them, it is written, my house shall be called the house of prayer. Nabanggit ko, mga kapatid, He is coming to a praying church. Sa buhay na church, mga kapatid. But you are making it a den of robbers. Bakit ganun? Bakit ganun yung wording ng Panginoon? Hindi masama magkaroon ng fundraising paninda sa church, mga kapatid. Okay, but the reason why tinawag ni Lord na den of robbers, kasi sa sobrang overpriced ng mga kalapate, hindi na maka-afford yung mga mahihirap, hindi na makabili ng dapat iaalay. Malayo pa yung paglalakbay nila at gusto nila mag-alay doon. Yun ang purpose, ba't sila, kasi hindi ka rin pwedeng mag-alay kapag kayong iaalay mo ay nasugat na, mahina na, kasi dapat ang i-offer mo ay best, diba? Best quality. Ngayon, kung malayo yung panggagalingan nila, may possibility mamatay yung iaalay nila along the way, o kaya masugatan, hindi na siya best, hindi na siya makakwalify. So pinapahintulutan sa batas ni Moses na magbibili na lang sila doon, pero dapat sa tamang halaga. Pero dahil overpriced na yung mga hayop na binibenta doon, mga kapatid, ay nawala na ng pagkakataon yung mga mahihirap na mga pag-worship sa Panginoon. Kaya tinawag ni Lord na you are making it a den of robbers. Sa loob ng church minsan, mga kapatid,
Naaagaw natin ang posisyon ng Panginoon, naaagaw natin yung pagsasamba sa Panginoon, yung attention na dapat sa Panginoon ay nakukuha natin, na-absorb natin, at yung attention ng tao ay napunta na lang sa atin, mga kapatid. Let us be very careful sa bagay na yan. Anyway, this church has undergone so many trainings at hindi na tayo ganun nagkakaroon ng ganung issue. Glory to the Lord, mga kapatid. But you can see it in many, many instances. Hallelujah. And then after nilinis ng Panginoon yung house niya, yung temple, nilinis niya yun, ang sunod na ginawa ng Panginoon sa verse 17, and those who were blind and those who limped came to Him in the temple area and He healed them. Pinagaling ng Panginoon, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? It starts with the cleansing, and then prayers, and then the miracles will follow, mga kapatid. Kaya magkakaroon ng paglilinis sa loob ng church ang Panginoon, mga kapatid. At tapos ang gagawin niya ay magiging prayerful ang church, and then doon papasok yung revival, mga kapatid. Madalas kong kino-quote si C.S. Lewis, and I would like to quote this quote ni C.S. Lewis, God will invade. But I wonder whether people who ask God to interfere openly and directly in the Word quite realize what it will be like when He does. Sabi doon sa first statement, may mga tao kasi nagpipray, Panginoon, makialam ka sa nangyayari sa paligid. Pero ang tanong ni C.S. Lewis, mga kapatid, ay naintindihan kaya nila yung kanilang prayer kung ang gagawin talaga ng Diyos ay makikialam siya. Ito ang sinabi niya, when the author walks on the stage, the play is over. Kung gusto niya talaga makialam na ang Diyos, then it means katapusan na. Mga kapatid. Okay. God is going to invade, all right? But what is good of saying you are on His side when you see the whole natural universe melting away like a dream and something else, something it never entered your heart to conceive, comes crashing in, something so beautiful. Yung pagbabalik ng Panginoon, something so beautiful to some of us, but so terrible to others. Yung pagbabalik ng Panginoon, beautiful siya sa mga nag-aantay, terrible siya doon sa iba. Terrible to others that none of us will have any left. For this time, ganda na sinabi ng C.S. Lewis, this time, it will be God without disguise. Ang pagbabalik ng Panginoon is God without disguise. He will not come like a baby in a manger, mga kapatid. He will not come, mga kapatid, na doon sa sabsaban na parang mahirap. He will not come, mga kapatid, like something na kaawa-awa ang kanyang kalagayan, walang gustong tumanggap sa kanya, mga kapatid. He will not come like somebody na hindi makilala ng mga tao, because this time God is coming without any disguise, mga kapatid. And when He comes, He is coming from the clouds. He will divide the clouds, mga kapatid. And He will come riding on a white horse, fulfilling the divine duty to judge the world. He will come without disguise. Something so overwhelming that it will strike either irresistible love. Yung kanyang pagbabalik daw na yun ay isang irresistible love para sa atin. Lord, salamat dumating ka na. O kaya naman ay irresistible horror to every creature. It will be too late then to choose your side. For there is no saying you choose to lie down when it is impossible, when it has become impossible to stand up. Ganda nung sinabi niya. Sa araw na yan, hindi ka na makakapili ng choice. No? Hindi ka na makakahiga kung ang pagtayo ay mismong mahirap na. Dumating na yung King of Kings and the Lord of Lords and the Judge of all judge, mga kapatid. Then we are left with no choice. It will not last forever. We must take it or leave it. Yung sinasabing it will not last forever, yung chance na meron tayo ngayon, hindi forever yung chance na meron tayo ngayon, because time will come
that the Lord will come and it is going to be the end. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Let us sing that song. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. By His blood He has saved me. By His power He has raised me. To God be the glory for the things He has. Shall we clap our hands to the Lord? Shall we praise the Lord? Hallelujah, hallelujah. We praise the Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Oh, yes, Jesus. Oh, Lord. God be the glory for the things He has done, and by His blood He has saved, and by His power He has raised. To God be the glory for the things He has done, for the things He has done. Tayo ay pinagpapala ng Panginoon, mga kapatid, sa araw na ito. At sa totoo lamang, ang sinasabi ng aking puso ay gusto ko pang makikinig dahil palaging sariwa ang mga mensahe, mga kapatid. Thank God for the Sunday school. Thank God for the preaching. Shall we raise our hands? Taas natin ang ating mga kapatid. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Ikaw lamang, Panginoon, karapat dapat purihin at paglingkuran. We thank you, God, for the message. Bless our teachers. Bless our pastor, Lord. Hallelujah, Panginoon. We come here in faith to worship you. We sing praises to you, Lord Jesus. We magnify your name. We bring our tithes and offering, O Lord, as an act of faith. Pagpapalain mo, Diyos, sa iyong mga anak. Patuloy mong pagpapalain, Panginoon. Ang pasalamat, papuri sa inyo lamang. Panginoon, itataas namin ang aming mga kamay. At habang ito'y nakataas sa inyo, O Lord, bilang tanda ng aming panalig at panampalataya, ipagkaloob mo sa iyong mga anak ang nakalaang pagpapala sa araw na ito. Ngayon, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang pag-ibig at kapayapaan ay mananatili sa ating mga puso at kaluluwa. Mananatili sa ating mga tahanan at tayo ay kanyang iingatan saan man tayo paroon. In the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Everybody say, thank you, Lord. Everybody say, Maranatha. Thank you, Lord. Amen.